Magandang araw sa lahat ng mga inoong magmamano. Kung papansin nyo, parang yung sabong dito sa Pilipinas ay holy round na. Noong araw, pagdating ng May, June, July, pati August, nawawala ang sabong. Dahil karamihan ng mga manok natin nagmo-molt. Pero dahil sa Bull Stag Derbies, pagdating ng May and June, may laban pa rin. Pagdating ng July, umpisa na ng Stag Derbies. Kaya nga sabi ko, yung mga cocks natin nalalaban lamang sa malalaking cock derbies gaya ng World Slasher Cup at mga international derbies kagaya ng Excellence at ng Candelaria. Kaya ako nasabi yan, dito sa ating social media, hindi nawawala ang mga katanungan tungkol sa breeding and other concerns. Tunghayan natin ang mga ito. Halimbawa, itong si Andre Juayong. Dok, tanong ko lang halimbawa, may winner ako na cock at gusto ko ang laro niya pero low station siya. Paano ko ma-develop mga anak niya na makuha ang playstyle ng tatay nila pero maging standard height nila? Okay, Andre, medyo mahirap naman yata yung gusto mo. Matangkad na, magaling pa. Yung broodcock mo na nanalo, sabi mo ay mababa or medium station. Bigyan natin ng halimbawa. Yung mga medium station, halimbawa yung lemon. Yan ang pinakasikat na medium station. Yung ibang breeders natin, sabi nila, pag pinatangkad nila yung lemon, nawawala yung style or nawawala yung cutting ability. So, mine-maintain na lang nila na medium station. Pero kung gusto mo ma-maintain ang style at tumangkad ng konti, maghanap ka ng matangkad na manok. Nang style ay parang lemon din. Karaniwan sa mga breeders, ang hinahanap nila ay yung round head. Ang tangkad ng konti sa lemon, ang style, medyo may hawig sa lemon. Or, kumukuha sila ng kelso. Kaya, makikita mo, maraming blends na lemon roundhead, lemon kelso. Yung medium station, iminamatch dun sa mga inahin o pullets na medyo matangkad pero ang kanilang laro ay kahalintulad ng manok mo. Walang kasiguruduhan, Andre, sa breeding. Kahit ang i-breed mo ay like to like in terms of style, may lalabas pa rin na hindi kagaya ng broodcock mo. Kahit mag-breed ka ng matangkad na inahin, may lalabas pa rin na medium station katulad ng manok mo. So, kilalanin mo mabuti ang manok mo kung saan siya magandang i-cross at kung doon nagpadalo at satisfied ka doon sa mas matangkad na station, doon ka lumagay. At the end of the day, kung alin ang nagpapadalo, doon ka mag-stay na lang. Huwag mo nang patangkarin kung ang win-loss percentage mo ay mababa. Kung pang sariling gamit, i-maintain mo na lang yung medium station kung saan ka nagpapanalo. Okay, may rejoinder si Res Piker. Sabi niya, salamat po, Dok. Ngayon ay alam ko na nasa breeder pa rin talaga kung ano ang gusto katangian sa away. Kaya mga kaibigan, sinasabi natin na kung minsan ang manok natin ay extension ng ating personality dahil tayo ang nag-determine kung ano ang breed na gusto natin, siyang lumalabas. Anyway, itong si Jericho Luyogoy, Galo GF, may tanong na naman. Sabi niya, may gray ako na pinagsisikapan kong ipa-uniform since 2022. Ngayon, pag yung gray na tandang ang ginamit ko kahit cross ko sa mga sweaters ko, halos gray na lahat ang nalabas. Since nako-cross ako ng gray to sweaters, yung ibang lalaki na lumalabas na sweater from gray broodcock to sweater, broodhen kahit sweater broodcock, puro gray pa rin. Posible pa ba, Doc Hill, na close to uniformity since it has been 4 years ko na siyang pinupuro? Maraming salamat, Doc Hill. Okay, Jericho. Medyo mahaba yung tanong mo at na medyo nagkahalo-halo. Pero malinaw dito na ang uniform ay yung gray na kulay. Kasi sabi ko nga, ang gray in general mas dominant sa red. Kahit na red yung inahin mo, i-broodcock mo ay gray, mas marami ang gray na lalabas. Paminsan-minsan, may pula din na lalabas. O kaya yung gray mo, maraming pula. Yung uniformity na kinukuha mo rito is more of color. Yung uniformity ng fighting style, uniformity ng tangkad o station, at iba pang mga bagay, mahirap sabihin na uniform sila. Nagkataon lang na talagang dominant ang gray doon sa pula. Kaya karamihan na lumalabas sa iyo ay gray ang kulay. Napakaraming complexities ang breeding. Kaya ang hirap talaga ipaliwanag yung mga bagay na ganito. Kung ano ang maganda sa iyo, ipagpatuloy mo lamang, Jericho. Ito namang si Joseph Abig X3S.
Good day, Doc. Tanong ko lang po, paano alisin ang similya ng broodcock sa broodhen? Early bird, breed ko broodcock 1 to broodhen 1. Then sa national, broodcock 2 to broodhen 1. Pero may lumabas pa rin na lahi na galing sa broodcock 1 kahit na priming ko uli yung broodhen 1. Okay, Joseph. Ilang beses ko na discuss yung sperm viability. Pwede mo itong puntahan sa thumbnail ng EDT, yung EDL Digital Technologies. Makikita mo ang details. Ang sinasabi mo lang, may ginamit kang broodcock 1, sabihin natin puti ang kulay, sabihin natin yung broodcock 2, sabihin natin pula ang kulay. Ngayon, may ginamit kang inahin, iisang klase. Sabihin natin ginamit mo yung broodcock 1 na puti, tapos ipinalit mo yung broodcock 2 na pula. Pero, nag-anak pa rin ng puti na galing sa broodcock 1. Ang tinatanong mo, paano alisin ang similya ng naunang broodcock? Hindi maalis yan kasi ang similya ay nandun na sa loob ng katawan ng manok. Pag healthy ang manok, kahit na 2 to 3 weeks, buhay pa ang kanyang similya. Pero pag siya ay sakitin o mahina o yung babae mahina, yung similya na yan ay maaaring mawala in 1 to 3 days. Kaya, kung healthy yung manok na yan at ginamit mo yung broodcock 1, tapos inalis mo, pinalitan mo ng broodcock 2, maaring may pagkakataon na sumingit yung similya ng broodcock 1 at lalabas doon sa anak. May lalabas na puti kasi yun ang ginamit nating illustration. Kahit na gumagamit ka ng broodcock 2. Lalong-lalo na, pag inalis mo sandali yung broodcock 2, lalabas ulit yung similya ng broodcock 1. Kasi ang prinsipyo niyan ay ganito. First in, last out. Last in, first out. Paano yan? Yung broodcock 1 na puti na sa ilalim ng tubules doon sa reproductive tract. May parang tubo yan, parang baso halimbawa. Pag ginamit mo yung broodcock 1, yung similya niya nasa ilalim. Pag ginamit mo yung broodcock 2, yung similya niya nasa ibabaw. Siya yung last in. Pero pag nangitlog ang manok, ang unang similyang lalabas ay yung huling na deposito, yung galing sa broodcock 2. Pero pag inalis mo ang broodcock 2, may pagkakataon na yung similya sa ilalim, yung broodcock 1, yung puti nga, siya ang lalabas. Kaya makikita mo, may anak na manggagaling doon sa unang broodcock na ginamit mo. Kaya Joseph, kung gusto mong malaman yung mga details, kasi very detailed ang discussion ko rito, balikan mo yung thumbnail ng EDT o yung EDL Digital Technologies, ang detalye ng sperm viability sa pagpalit ng mga broodcock na discuss ko doon ng detail. Mga kaibigan, marami pang issues ang pag-uusapan natin na nanggagaling sa inyo. Ang dami ko ng content dahil po sa inyong contribution. Maraming salamat sa lahat ng ating followers. Kaya manatiling updated sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at pagpindot sa notification button. At the end of the day, lagi lamang tandaan, sa performance ng ating mga manok, panlaban man o pang-breeding, health is always number 1.